Mga kababayan, magandang araw ho ng Huwebes, November 14 na po, 2024. I-update ko po muli kayo sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago ho yan, importante ho pag ganitong meron tayong update, huwag nyo kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa ating mga latest weather update. Dalawang bagyo ang imamonitor natin mga kaibigan, si Bagyong Ophel at si Bagyong Pipito. Alamin natin pinaka-latest track intensity, lokasyon at yung mga lugar na posibleng maapektuhan. So unahin na natin muna eto nga pong si Bagyong Ophel mga kaibigan. As of now mga kaibigan, etong si Bagyong Ophel ay meron pong layo na 215 kilometers east of Etchaque, Isabela at may lakas na po siya ngayon na 140 kilometers per hour. Isa pong typhoon category, pa west northwest ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Paglipas lamang po ng ilang mga oras or pagdating po ng alas 5 ng hapon hanggang sa gabi ay tatahakin naman po nitong si Bagyong Ophel ito pong coastal water po ng Santa Ana, Cagayan, at mas lumakas po siya sa 150 kilometers per hour pa northwest ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. So alamin na natin yung kanyang pinaka-latest na track mga kaibigan dahil may pagbabago po sa kanyang kilos. Ipapakita ko po ng mabuti sa inyo at nangyari yung ating sinasabi na magre-recurve siya at dadaplis lamang dito nga po sa may bandang North Luzon. Tignan yung mabuti mga kaibigan. Ito ay tumama dito sa ilang bahagi ng North Luzon at mamaya papakita ko sa inyo yung mga lugar na maapektuhan. Kaninang or mamaya pong hapon na alas 5, ngayong araw po ng Huwebes, ito ay naglandfall ng kaunti lamang or dumaples yung pinakamata niya dito nga po sa may bandang North Luzon. Specific na lugar sasabihin ko po sa inyo at inaasahan itong si Bagyong Ophel ay magre-recurve palabas po o papalayo dito po sa may area ng North Luzon. Maapektuhan yan itong Cagayan, Batanes, tingnan nyo mabuti sa ating pinaka-latest track. At yung spiral clouds po nitong si Bagyong Ophel medyo lumawak po ng kaunti habang mas lumalakas siya. Pag ang isang bagyo po kasi ay umabot po sa typhoon category, yung nasasako po na extension ng kanyang hangin, mas lumalakas din po mga kaibigan. May mga posibilidad po na ganoon ang mangyari. Medyo may kalakihan yung pinakasentro niya, pero ang nakikita natin dito within the next 12 to 24 hours, posible pang lumihis or kumanan pa-record po etong si Bagyong Ophel. So ngayon, alam natin, nakataas na ang ilang warning signal sa lugar po dyan sa North Luzon. So alamin na muna natin mga kaibigan, yung mga apektadong lugar po ng storm wind signal number 2 at number 1 Ito mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo. Dito po muna tayo sa signal number 2, apektado po ang ilang bahagi ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, northern at eastern portion po ng Isabela, kasama po ang Apayao, ang ilang bahagi po ng northern portion po ng Ilocos Norte. Yung mga lugar po na yan ay meron pong warning lead time na 24 oras. It means sa loob ng 24 hours, posibleng maranasan yung signal number 2 na hangin na may kasamang pag-uulan na may lakas po na 62 to 88 kilometers per hour. So gaano nga ba kalakas mga kaibigan ko itong sinasabi natin na signal number 2 para po hindi malito or malaman din ng ating mga kababayan, ipapakita at sasabihin ko po sa inyo pag sinabi nating signal number 2 mga kaibigan, tulad ng aking sinabi, naglalaro lamang yung hangin yan sa 61 to 120 kilometers per hour at yung pag-uulan po na kanyang naidudulot ay meron pong 7.6 hanggang 15 millimeters po na pag-uulan. At sa alon naman po ng karagatan, yung may mga malalapit po sa karagatan dyan sa bandang North Luzon, umaabot po hanggang 4 to 8 meters po yung taas ng alon. So may mga gale warning din tayo. Yung malalapit dyan sa North Luzon, wag muna tayong pumalaot mga kaibigan. Mamaya isa-isahin po natin yung mga lugar. Meron din po tayo nakataas ngayon mga kaibigan ko na signal number 1. So tignan natin mga kaibigan. Signal number 1 dito po sa Batanes. The rest po ng Isabela, Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya at kasama rin ang ilang bahagi po ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, the rest po ng Ilocos Norte, kasama rin ang northern portion po ng Aurora. Meron po yung warning lead time na 36 hours na may lakas ng hangin na 39 to 61
kilometers per hour. So nakita naman natin yung mga lugar na aking binanggit mga kaibigan sa signal number 1, familiar na sa atin. Lagi po yung nababanggit dahil nung mga nakaraang bagyo, sila din po ang tinamaan mga kaibigan ko. At ito na naman, no, si Bagyong Ophel muli nagbabalik. Hindi pa nga po nakaka-recover yung ating mga kababayan. Kapag ka sinabi po natin signal number 1 mga kaibigan, may lakas yan ng hangin, no, na 30 to 60 kilometers per hour. Meron pong pag-uulan na umaabot hanggang 2.5 to 7.5 millimeters na pag-uulan po o tubig po mga kaibigan. May mga pag-alon naman yan na umaabot po sa 1.25 hanggang 3.25 meters na taas ng alon. Hindi man ganoon kataas pero medyo delikado yan. So iwasan din yung pagpalaot kapag merong warning signal. Number 1 man yan, number 2 or number 3, wag po muna hanggat hindi nakakalabas. Ito nga pong mga bagyo mga kaibigan. So mga kaibigan, alamin natin, no, inaasahan po kasi na itong si Bagyong Ophel ay apektado po ang malaking bahagi po ng North Luzon. Kahit sabihin natin na dadaplisan lamang niya itong North Luzon, yung extension ng kanyang hangin, medyo lumawak po mga kaibigan. Yung mga lugar dito sa Northern Luzon, alam ko karamihan sa atin hindi po pamilyar. So isa-isahin natin mga kaibigan. Ito pong Northern Luzon mga kaibigan ay kasama dyan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, no? Yung mga lugar po na yan ay yung rehiyon. May rehiyon to din po to, no? Kasama dyan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Kasama din ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Karamihan dyan nakataas ang signal number 1. So mag-ingat na lamang tayo sa banta po ng pagbabaha, sa banta rin po ng landslide, sa mga landslide prone area, especially po yung mga nakatira sa mga mabababa pong lugar, lalo na yung mga nasa paanan po ng mga bundok mga kaibigan. Medyo delikado ho talaga, no, kapag ganyan ang problema natin o senaryo nangyayari. At alamin natin, no, yung mga lugar na meron pong nakataas na gale warning dahil nga po medyo delikado yung sitwasyon kapag ganitong medyo may pag-uulan talaga, no. Alamin natin mga kaibigan. At nakataas po ngayon ng gale warning mga kaibigan dito po sa eastern seaboard po ng Northern at Central Luzon, eastern coast po ng Cagayan, kasama ang Santa Ana, Gonzaga, Bagao, ilang bahagi po ng Isabela at Aurora, Dilasag at Kasiguran. So kung may papalaot, pakiusap, wag po muna ngayon dahil medyo delikado. Hintayin muna nating makalabas ang bagyo at mawala ang pinsala nila dahil wag nating isugal ang ating mga kabuhayan. Alam ko yung mga na lugar po dyan, ang kabuhayan po nila pangingisda talaga number 1 yan. Kaya pag may bagyo, hindi lamang sila napipinsala, pati ang kanilang pangkabuhayan ay apektado ho ng husto. Yung karagatan, yung mga isda, siyempre nawawala yan kapag mayroong bagyo. So mas maganda kung ano man yung nakayanan natin o nakayanan po ninyo na meron kayo, itabi nyo lang ho, mag-imbak ng pagkain na tatagal ng 2 hanggang 3 araw hanggang sa lumabas po yung bagyo na ating minomonitor mga kaibigan. So mga kaibigan, balikan natin yung mamaya si Bagyong Ophel. Dito ho muna tayo mga kaibigan ko. Eto, medyo alanganin din tayo dito dahil inaasahan na mas malaking lugar or malawak na lugar ang maapektuhan. Ito po yung sinasabi natin na si Bagyong Pipito. Inaasahan po, no, ngayong araw po ng Huwebes, November 14, ay meron po itong lokasyon na 1,395 kilometers east of Eastern Visayas. Sa labas pa ito ng PAR. Pero mas lumakas siya or nag-intensify siya sa severe tropical storm na may lakas ng hangin na 100 kilometers per hour, pa-westward ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil nasa karagatan pa siya, napansin natin, no, yung present speed niya ay nasa 30 kilometers per hour. Mabilis mga kaibigan, kaya nga nakahabol siya bago pa lumabas, no, etong si Bagyong Ophel. At ang sinasabi nating senaryo dito, 2 bagyo ang mangyayari talaga sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din, no, ngayong araw po ng alas 8 ng gabi, ito pong si Bagyong Pipito mga kaibigan ay meron pong layo na 1,025 kilometers east of Eastern Visayas. Halos nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at mas lalong lumakas, no, sa 120 kilometers per hour na lakas ng hangin at naging isang ganap na typhoon category. So nasa loob na yan ng PAR. Yung mga lugar na kanyang maapektuhan ay mas malawak po or mas marami kung ikukumpara natin dito nga po kay typhoon or Bagyong Ophel. Yung mga lugar na apektado niya mga kaibigan, kasama dyan, no, ang Metro Manila,
Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Para sa kadagdagang kaalaman po ng bawat isa, isasabihin ko sa inyo yung mga lugar na apektado kasi pag sinabi nating Metro Manila, malawak nga naman yan. Kaya yung ibang mga nag-viewers natin nagtatanong ng paulit-ulit. Pag sinabi ho nating Metro Manila, kasama sa mga apektado, nito nga pong si Bagyong Pipito, once na lumapit siya lalo dito sa Metro Manila at Central Luzon mga kaibigan, maapektuhan dyan ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela ho mga kaibigan. Yung mga lugar na yan, as of now, hindi pa naman itinataas yung warning signal o wala pa, no? Pero once na mas lumapit pa po itong si Bagyong Pipito, dyan sa lugar ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, itataas automatically yung mga lugar na yan sa warning signal number 1 hanggang number 2 po mga kaibigan. At dito naman tayo mga kaibigan ko, ang ilang bahagi naman ng Central Luzon para din sa kaalaman ng bawat isa, kasama dyan ang lugar ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Pag sinabi natin Calabarzon, kasama dyan ang Cavite, Laguna, halos parehas lang din mga kaibigan, Batangas, Rizal at Quezon. At kapag ka Bicol Region naman, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. So makinig kayo, no, para makita po ninyo yung mga lugar nyo, mapakinggan ninyo yung mga lugar ninyo na posibleng madamay po o maapektuhan itong si Bagyong Pipito. Ang Eastern Visayas naman, kasama dyan ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte mga kaibigan. Napansin natin, itong lokasyon nga po o pinaka-track nito pong si Bagyong Pipito ay medyo iba talaga dito po kay Bagyong Ophel, no? Tignan nating mabuti. Ito po kasi yung pinaka-track po nitong si Bagyong Ophel mga kaibigan. Inaasahan na ito'y tatama po, no, dito sa ating Philippine landmass pagdating po ng November 15 hanggang November 16 mga kaibigan ko. So araw ho yan ng Friday at ng Sabado. So may oras pa para tayo ay maghanda, pero take note, lagi kong sinasabi, ito yung sinasabi natin na forecast na may mga chance pang magbago, no? Pwedeng magbago, mag-recurve tulad na nangyari kay Bagyong Ophel at may mga posibilidad na humina din itong si Bagyong Pipito. Pero as of now mga kaibigan, hanggat hindi pa naman ito direktang nakakapag-landfall, maging handa na po tayo mga kaibigan. Unang-una, lagi kong pinapaalala sa inyo, pag ganitong meron tayong mga banta po ng bagyo, no, halos sunod-sunod. Unang-una mga kaibigan, lagi po tayong maging informed sa lagay ng ating panahon. Lagi tayong makinig sa ating update. Ako po mga kaibigan talaga sacrifice para may update ko kayo sa lagay ng ating panahon. Pangalawa ho, i-safety natin ang ating mga kagamitan sa mga lugar po na hindi naabot ng baha. Lalo na yung mga low-lying areas, no? Yung mga papeles nyo, importante yan. Pangatlo, lagi po tayong mag-imbak ng sapat na pagkain na tatagal po ng 2 hanggang 3 araw. Yung pang-apat natin mga kaibigan, magkaroon po tayo ng constant communication plan. Plano sa dapat natin gawin kapag ganitong merong mga sunod-sunod na mga bagyo. Panghuli, manatili sa ating mga kabahayan. Mga kaibigan ko, napansin nyo rin, no, na talagang medyo hindi natin masyadong hina-hype yung mga bagyo. Dahil nga po, nadadagdagan yung pangamba at pag-aalala ng ating mga kababayan. Marami nagsasabi na dapat nga daw sabihin ko yung mga super typhoon, signal number 4, number 5. Well mga kaibigan ko, hindi pa naman itinataas yung signal number 4 or 5 o hindi pa siya nagiging super typhoon category, no? Ba't natin sasabihin? Nandun tayo sa point na may posibilidad na maging super typhoon, pero may mga pagbabago kasi, no? Pwedeng humina, pwedeng lumihis, pwedeng hindi mag-landfall, may mga landfall scenario na posibilidad na mangyari. Alam nyo mga kaibigan, no? Ngayon kasi ang dami nating viewers na may edad na, no? Kapag ka napapanood ng ilang update, minsan hindi pa nga tumatama ang bagyo, sobrang kabang-kaba na sila. So normally, parating pa lang yung bagyo, kabang-kaba na ho ng ating mga kababayan, hindi na alam ang gagawin, hindi na makapag-focus sa kanilang daily life, sa kakaisip na lamang po sa bagyo. Dati ho, no, para sa kaalaman ng lahat, nung hindi pa uso ang gadget mga kaibigan, ang balita napakalimit lamang, yung may mga TV at mga television lamang ang nakakapakinig, no, sa media sa lagay ng panahon. Dati ho, ang pinaka nagbibigay ng warning at nagbibigay ng weather update, alam nyo po kung ano, ang mga hayop po. Usually yung mga ibon sa taas, once na nagkagulo sila or hindi sila mapakali mga kaibigan ko, ibig sabihin may parating po na bagyo o dilubyo. Dahil nakita naman natin, very accurate talaga yon. Minsan, 1 week before o ilang araw bago magkaroon ng bagyo, nagkakagulo sila. So nakakapaghanda yung mga tao. At para din sa kaalaman ng lahat, mas maraming bagyo yung dumarating dati, no?
siguro sa loob ng isang taon kasi ayon sa ating mga nakuhang update, may pumapasok na bagyo na nasa 60 to 70 na bagyo ho mga kaibigan, no? Usually gano'n sa isang taon ho yun, no? Dati ho yan, pero ngayon hindi naman ganoon karami yung bagyo, nagiging viral lamang, natatakot lamang tayo dahil sunod-sunod. Pero usually mga kaibigan, ito ay nagbabago naman. Hindi ganun kalalakas ang mga bagyo. So ang sinasabi ko, ipanatag po ninyo ang inyong mga sarili, pero dapat maging handa sa mga posibilidad na mangyari. Normal lamang ang pamumuhay. Huwag kabahan mga kaibigan ko, maging handa. Yung mga sinabi kong paalala, sundin ho ninyo mga kaibigan ko. Malaking bagay ho yun para sa atin, para sa ating mga kababayan, especially yung mga lugar po na sobrang naaapektuhan ng paulit-ulit nga po ng sunod-sunod na mga bagyo. Dahil nakita nyo, lagi pong Northern Luzon, Luzon area, Bicol region, yung mga lugar po dyan ay yung laging tinatamaan ng bagyo. Kapag ganito ho itong kasing amihan season, usually yung direction ng bagyo, papunta ho ng North Luzon mga kaibigan. At dahil na rin po sa climate change, kaya nagkakaroon tayo ng pagbabago. Yung mga bagyo, hindi na natin minsan ma-predict, no? Do mahihina naman, hindi naman ganoong sobrang lalakas. So yung mga nakarang bagyo, wala tayong na-monitor na super typhoon, no? Last month, October, meron. Pero itong November, hindi naman sila umabot sa super typhoon category. So mga kaibigan, etong si Bagyong Ophel, hindi yan magiging super typhoon. Bagyong Pipito, wala sa forecast na magiging super typhoon mga kaibigan. Kaya maging panatag tayo at maging handa bawat oras. Mag-ingat tayo sa mga posibilidad na mangyari. Patuloy ko ho kayong i-update sa lagay ng ating panahon. And please, importanteng i-like, i-subscribe nyo ang ating channel, pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa mga susunod natin na mga latest weather update. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.